Isa akong solo traveler. Sanay ako sa mga lakaran na tipong bahala na si Batman. Isang beses, pumunta ako sa Sabtang Island. Hindi ako nakapag-reserve ng tutuluyan noon kaya talagang nahirapan akong makahanap ng bakanting kwartong pwedeng upahan. Puro puno na. Dahil desperado na ako noon na makahanap ng tutuluyan, tinulungan ako ng tour guide ko. Dinala niya ako sa isang hotel na may bakante daw na isang kwarto. Maaga pa nung dumating kami sa hotel na yon, mga 9:00 pa lang ng umaga. Sa lobby, may mga nakita din akong mga ibang mga guests. Nag-book na ako ng kwarto sa reception at nagbayad. Pagkalagay ko ng gamit sa kwarto, umalis na kami kaagad ng tour guide ko para makapaglibot na. Mga 5:00 na ng hapon ako nakabalik ng hotel. Naligo mabilis at saka pumasok sa kwarto. Magkausap kami noon ng boyfriend ko sa telepono nang makaramdam ako ng gutom. Mga 8:00 na ng gabi yun. Nagpaalam na ako sa boyfriend ko para makakain at para lumabas din sa kwarto at makipagkwentuhan sa iba pang mga guests. Kanina ko pa kasi naririnig yung tawanan nila at mukhang ang saya ng kwentuhan nila. Kaya naisipan kong makisali din. Pagbukas ko ng pinto, laking gulat ko na lang nang makita kong nakapatay lahat ng ilaw. Walang tao. Ang ilaw lang na nakita ko noon ay yung nanggagaling sa isang maliit na kandila sa altar. Natakot talaga ako noon kasi sigurado ako sa mga naririnig kong mga tawanan sa labas ng kwarto ko. Tumingin-tingin ako sa paligid para makahanap ng staff. Wala talagang tao. Ako lang pala mag-isa sa buong hotel nung gabing yun. Sa sobrang takot ko, lumabas ako kaagad at pumunta sa pinakamalapit na police station. Doon muna ako nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, tinawagan ko yung tour guide ko para sabihin na nasa police station ako. Sinundo niya ako at bumalik sa hotel para kunin mga gamit ko. Pinuntahan ko yung receptionist at tinanong kung bakit walang tao kagabi. Ang sabi niya naman sa akin, talaga daw na umuwi ang mga staff sa gabi. Tsaka yung buong island pala, talagang walang kuryente pagpatak ng 12:00 ng madaling araw. Sana may nakapagsabi man lang sa akin. Pumirma ako sa logbook para maka-check out na. At doon ko din nakumpirma na ako lang talaga yung naka-check-in nung gabing yun. Kinilabutan talaga ako nung maalala ko yung mga boses na naririnig ko sa labas ng kwarto ko. Nagtatawanan habang nagkukwentuhan. Hindi rin alam ng tour guide ko na ako lang palang naka-check-in nun sa gabi. May mga ilan-ngilan din kasi kaming nakitang guest nung umaga. Yung tour guide ko, tinulungan na lang ako maghanap ng iba pang lugar na pwedeng tuluyan. Mabuti na lang at may isang lokal na kumupkup sa akin. Nalaman ko na yung hotel pala na tinuluyan ko ay dating paaralan na ginawang homestay. Dati rin itong garrison ng mga Hapon noong unang panahon. Ito yung itsura ng labas ng hotel. Talaga namang nakakapangilabot. Hindi ako naniniwala sa mga multo, pero sobrang nakakatakot talaga yung karanasan kong yun. – 2009. Unang beses kong pumunta ng Baguio kasama yung kaibigan ko na may kamag-anak na nakatira doon.
Pagkatapos ng mahabang biyahe, dumating na nga kami sa bahay na tutuluyan namin. Nag-ayos ng konti, tapos pahinga na. Kinabukasan, naglibot-libot kami sa Session Road. Ang saya lang mag-ikot-ikot sa mga tindahan ng mga souvenirs at handicrafts at makakita ng maraming performers at artists sa kalsada. Ang dami din ng mga kainan na pwedeng pagpilian. Pumunta din kami sa Burnham Park. Nakakapagod agad yung unang araw namin, pero masaya. Pagkabalik namin sa bahay, naisipan kong mauna nang maligo habang libre pa yung banyo at yung mga kasama ko ay nasa sala pa. Sira yung water heater noon, kaya tubig sa gripo lang yung gamit kong pampaligo. Sobrang lamig, pero tiniis ko na lang kasi nakasanayan ko na talaga na maligo ng gabi. Habang nasa loob ako ng banyo, napansin ko na parang may naglalaro sa labas ng pinto. Naririnig ko kasi yung tunog ng bola na ibinabato sa pader. Pinatay ko yung gripo para mapakinggan ko ng maigi yung tunog kung tama ba ako ng hinala. Dinig na dinig ko na tumatama yung bola sa pader ng banyo. Maya-maya pa, may narinig akong batang humahagikik sa labas. Pagkatapos nun, bigla kong nakita yung imahe ng bata sa kabilang pader na nakatingin, nakaharap sa akin. Imahinasyon ko lang ba yun? Natakot ako, lalo pat naririnig ko pa rin yung hagikik ng bata. Sumigaw ako at tinawag ang kaibigan ko na nasa sala. Sabi ko na lang, pwede paabot ako ng towel? Sabi ko nasa may upuan ata sa kusina na iwan ko. Malapit kasi yung banyo sa kusina. Nanginginig na kasi talaga ako nun sa takot, kaya gusto ko na lumapit siya sa may banyo. Habang abala siya sa paghahanap ng tuwalya, kinakausap ko siya habang binibilisan ko na lang ang pagbibihis. Nagtaka na lang siya nang paglabas ko. May tuwalya naman pala akong dala. Sabi ko, pasensya na at mamaya ko na lang ikukwento. Matapos kong maligo, pumunta na ako sa sala. Andun pa din yung kaibigan ko at kausap ang dalawang kasambahay. Tinanong ko sila kung may batang lalaki ba na nakatira sa bahay nila. Mga 8 o 10 taong gulang siguro ang edad. Nakita ko yung reaksyon nila na nabigla sila sa tanong ko. Kaya sinabi ko sa kanila yung narinig at nakita ko sa banyo kanina. Nagtinginan silang tatlo. Pagkatapos, nagtapat sa akin yung kaibigan ko. Sabi niya ng pabulong, meron daw palang mga multo doon sa bahay ng kamag-anak nila. Isang pamilya pa nga daw yun. Yung naramdaman ko daw ay isa sa mga multo doon. Yung batang lalaki. Maya-maya lang, sa attic, may mga naririnig kami biglang tumatakbo. Yung tunog ay parang may mga naghahabulan sa itaas. Natakot kaming 4 noon, kaya ang ginawa namin, magkakasama kaming 4 sa isang kwarto na tulog. Nagyakapan pa yung 2 kasambahay kasi hindi naman daw madalas magparamdam yung mga multo dati. Ngayon lang, nung bumisita kami ng kaibigan ko. Kwento ito sa akin ng asawa ko. Taong 2015, pumunta kami noon sa Cadbalete para mag-beach camping.
3 mga tents dala namin noon. Isa para sa mga babae, isa para sa mga lalaki, at isa para sa aming mag-asawa. Isang gabi noon, hindi na namin nagawang mag-bonfire kasi napakalakas ng hangin, kaya naman medyo napaagang pagtulog namin. Nung mga 2:00 na ng madaling araw, naalimpungatan noon ang asawa ko. Hindi na siya makabalik ng tulog. Naisipan niya lang sumilip sa bintana at nakita niya sa labas yung 2 kaibigan ko. Nakatalikod sila at nakaharap sa dagat. Nagtaka yung asawa ko bakit ang aga nagising ng 2 at kung anong ginagawa nila sa labas ng alanganing oras. Ang ginawa ng asawa ko, lumabas din siya para tanungin ang 2. Tinawag niya ang mga pangalan nito, pero hindi sila lumilingon. Naisip niya na baka hindi lang siya narinig, kaya nilakasan pa niya yung boses niya. Yung lakas na imposibleng hindi pa rin siya mapansin. Pero hindi pa rin daw lumilingon yung 2. Hindi niya alam kung bakit, pero parang nakaramdam siya ng takot noon. Kaya bumalik na lang siya sa tent namin. Ginising niya ako at sinabi sa akin kung anong nangyari. Nagtaka ako sa sinabi niya kasi yung 2 kaibigan kong yun ay matatakotin. Hindi nila kayang lumabas ng 2 lang sila, lalo pat madilim. Antok na antok pa ako nun, kaya hindi ko na pinakinggan ng asawa ko. Pero nagpumilit siya at sabi sa akin kahit silipin ko lang daw sa bintana. Para tumigil na siya ay sumilip ako sa bintana. Nakita ko nga yung 2 na parang nakatitig lang sa dagat. Kahit medyo malayo, kita ko na silang 2 yun dahil sa mga suot nito at sa shawl na bulaklakan na gamit ng isa. Sila nga yun. Pero anong ginagawa nila at nakatayo lang dun ng matagal? Natakot na din ako nun at bumalik na lang kami sa pagkakahiga. Hindi na ako makatulog noon kaya hinintay ko na lang na lumiwanag. Nagising na silang lahat ng mga 5:00 ng umaga. Tinanong ko yung 2 kaibigan ko kung lumabas nga ba sila kagabi. Lalo kaming kinilabutan nung sinabi nilang hindi daw. Tulog na tulog daw silang 2 kagabi. Natakot din sila nang ikwento namin sa kanila yung nakita namin kagabi. Na nakita namin silang 2 sa labas ng tent at nakatingin sa dagat. Sigurado kami na sila yun dahil na din sa bulaklakan na shawl na suot ng isa. Napatingin na lang yung kaibigan ko sa shawl na suot-suot niya. Gamit niya daw yun bago matulog ng gabing yun. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Meron din ba kayong mga nakakatakot na karanasan o mga kwentong hindi pangkaraniwan? Magbahagi ng inyong kwento at ipadala sa akin sa philippinetales@gmail.com o sa ating Philippine Tales Facebook page. Gusto ko rin mabasa ang mga kwento nyo. Hanggang sa muli.